Philippine National Police. Handa daw po ang organisasyon na harapin ang mga kasong isasampa sa kanila ni Vice President Sara Duterte. Bukas din ang pambansang pulisya na magsagawa daw ng investigasyon sa umano'y banta sa buhay na natatanggap ng Vice Presidente. Kaugnayan, kuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Handa raw harapin ng Philippine National Police ang anumang posibleng kasong isasampa sa kanila ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng insidenteng nangyari noong Sabado, November 23, nang magkaroon ng komprontasyon sa pagitan ni VP Duterte at ng police officers na nanguna sa paglilipat ng ospital kay Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Anybody to file a case against, especially the police, kung pili lang na na-agree sila. We'll welcome that and we'll wait for the case to be filed before we make our statement and make the appropriate answer kung saan forum nila dalhin ng kaso nito. Una nang sinabi ng pangalawang Pangulo na ikinukonsidera niya ang pagsasampa ng kasong disobedience, kidnapping at robbery laban sa PNP. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Kasunod ito ng pagsasampa ng Quezon City Police District ng patong-patong na kaso nitong Miyerkules na kinabibilangan ng direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay Duterte at kay Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Dante Lachica at iba pang individual. Samantala, bilang tugon sa sinabi ng bise sa pambansang pulisya na nakakahiya ang mga ito dahil walang alam hinggil sa kanyang mga natatanggap na banta sa buhay sa kabila ng intelligence fund nito, sinabi ni PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na bagamat hahayaan nilang manguna ang Presidential Security Command na siyang may jurisdiksyon sa safety ng Presidente at Vice Presidente, bukas silang imbestigahan ang mga naturang banta na natatanggap ni Duterte. Ang PNP naman ay open na imbestigahan itong mga threats na ito. Hindi natin sinasabi na hindi natin ito pakikialaman, but we have to defer sa PSC dahil sila nga ang may jurisdiction with respect sa security ng President and Vice President. If there will come a time, the PSC will seek assistance from the police in terms of validating this alleged threat against the Vice President, then we will respond accordingly. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!